Amen. Praise the Lord. Napakasaya po umawit para sa Panginoon. Pero wala pong mas halaga sa pakikinig ng kanya pong mga salita. So, tayo po ay i-prepare na po natin ang ating puso at isipan sa pakikinig ng salita ng Diyos. It is my privilege to introduce to you a man who has been a true servant of God, our senior pastor, Bishop Fernando de Vega. Bishop de Vega is not only the pastor of many churches, but also leads numerous missions, spreading the gospel far and wide. As an evangelist, his passion for reaching the lost has inspired countless lives, and his leadership has guided us with wisdom and unwavering faith. Please join me in welcoming Bishop Fernando de Vega. Okay, so again, good morning po sa inyong lahat. Of course, we would like to greet our church a happy anniversary. Sa bawat isa po na nandito, it is the joy of this church to have you here. And I hope na ibibigay po natin ang ating pong mataas na paggalang una sa lahat sa Diyos, sa Kanyang banal na salita. And I am very happy to see you all sapagkat sa isang taon, mapalad na magkasama po tayo ng dalawang pagkakataon. So ay mapagpapala ng salita po ng ating Panginoon. Actually po, nakakatuwang makita na yung mga parents po ng mga estudyante ng academy nakakasama po sa mga pagkakataong kagaya nito. Of course, the main concern ng ating po, tinitignan po natin na kapag ang Biblia po ay pinapangaral, hindi po yung nakatayo lamang dito nagsasalita, kundi ang Diyos na nagbibigay sa atin ang kanyang mensahe. Kumbaga, spokesperson lamang po kami. But the message is from the Lord. Kaya it is but right for us to give reverence and high regard sa banal na salita ng Panginoon. Kung medyo yung mga bata ang makikita natin, medyo hindi po ganun katentibo, minsan naintindihan natin, mga bata po yan. But for sure, tayo po dapat makita natin kung gaano kahalaga ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan. Okay? Kung kayo po ay ready na sa bawat isang nandito, let me know by saying Amen. Ayan. So, yun po ang hudya na tayo po'y handa na para sa mensahe ng salita ng Diyos. Kaya sa mga anak-anak natin, wala mo ng cellphone. Okay? Itabi mo na ang cellphone. Tapos, Biblia po ang ating sentrohan ngayon sapagkat naniniwala po ko na ang Diyos ay mangungusap sa bawat isa po sa atin. So this time, let me request everyone to please stand up as I read our text. Ito po ang ating pong magiging pinaka-teksto sa mensahe ng Panginoon na ating mapapakinggan. Again, sa Bicol City Calvary Baptist Church, ipinapabot namin ang pagbati ng Maranatha International Baptist and Fellowshipping Churches, maging ng Victory Fundamental Baptist Church and Missions, ganun din po ang Living Water Baptist Churches here and abroad, at syempre pa ang aking pong pamilya, si Ma'am Maris po ninyo at si Sophia. Binabati po namin kayo ng happy anniversary, praying that God will continue to bless this ministry mula po sa inyong magiting na pastor hanggang sa lahat ng bumubuo ng gawain ito. Sa Diyos po ang kapurihan. Acts chapter 16, babasahin ko po mula po verse number 25, and please follow me silently in your Bible as I read our text this morning. Pakinggan po ninyo ang aking pagbasa. And at midnight, Paul and Silas prayed and sang praises unto God, and the prisoners heard them. And suddenly there was a great earthquake, so that the foundations of the prisons were shaken, and immediately all the doors were opened, and everyone's bands were loosed. And the keeper of the prison awaking out of his sleep, and seeing the prison doors open, he drew out his sword, and would have killed himself, supposing that the prisoners had been fled. But Paul cried with a loud voice, saying, Do thyself no harm, for we are all here.
Then he called for a light and sprang in, and came trembling, and fell down before Paul and Silas, and brought them out, and said, Sirs, what must I do to be saved? And they said, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house. And they spake unto him the word of the Lord, and to all that were in his house. Purihin po at basbasan po ng Diyos ang pagbasa natin ng kanyang banal na salita. Let us go to Him in prayer. Manalangin po tayo. Yumuko tayo at pumikit, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, aming Panginoon, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataong ito na kami po'y makapag-aaral ng iyong banal na salita. As we celebrate your goodness and faithfulness to this church, may you use this opportunity, Heavenly Father, for all the people to hear this very important message. Help me and empower me, O God. Ikaw po ang magbigay sa akin ng kapuspusan ng banal na Espiritu at ng karunungang aking kailangan upang may pahayag ko po ang iyong banal na kasulatan na meron pong kaliwanagan sa bawat isa po sa amin. Muli po, aming Amang Diyos, sa iyo po ang aming pagtitiwala. Salamat po sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. You may now be seated. Maraming po tayo po. So again, sa maiksing oras po, pag-aaralan po natin ang napakahalagang mensahe ng kaligtasan. Yes, our topic this morning is about salvation. Because I believe among many things, among all things in this life, ang pinaka-importante po ay ang kaligtasan. Ang sabi nga po ng ating Panginoong Jesucristo sa Marko, Kabanatang 8, talatang 36 at 37, sa Mark 8, 36 and 37, ang sabi po mismo ng ating Panginoon, For what shall it profit a man, if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his own? Malinaw po na ang Panginoon ang nagsabi sa bawat isa po sa atin, ano raw po ang kabuluhan na meron tayong maraming bagay dito sa mundo, pero kung wala naman tayong katiyakan ng kaligtasan. It means to say na sa Diyos, ang pinaka-importante ay ang ating kaligtasan. Anong papapala ng tao na makamtan niya ang lahat ng bagay sa sanglibutan kung mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa? Ang ibig sabihin lamang nito, simpleng-simple po, kahit gaano kalaki at kaganda ang bahay mo, iiwanan mo yan. Kahit gaano kaganda ang kamamahalin ng sasakyan mo, iiwanan mo yan. Everything in this life, everything that you have in this life, one thing is sure, iiwanan po natin yan. Wala po tayong madadala. Ang sabi nga po ng Biblia, hubad tayo na lumabas sa bahay bata ng ating ina. So, hubad din po tayong babalik sa kung saan tayo nanggaling. So, it is very important for us to realize the importance of salvation, or else, malaking kawalan po sa atin ito. So again, salvation is very important. Now, dito po sa binasa natin, ito po yung panahon at pagkakataon na si Pablo po at si Silas, sila po'y nangangaral ng mensahe ng ating Panginoon. And because of that, sila po'y inusig, mga minamahal. They have been persecuted. At katibayan ng matinding persecution, ipinakulong po sila. At kung naunawaan po ninyo yung portion na binasa natin, samantalang sila po'y nakakulong, sila po'y nananalangin, sila po'y nagpupuri sa ating Panginoong Diyos. Hanggang sa nagkaroon po ng matinding earthquake, dayanin po yung bilangguan, at yung bantay bilangguan, iniisip niya na baka tumakas ang lahat ng bilanggo, kaya nagtangka po siya magpakamatay. And then the Apostle Paul rebelled him. Huwag mong gawin yan. Nandito kami. And because of that, nagsimula na po ang kanilang magandang conversation. At alam nyo, ang tanong po, dito pong bantay bilangguan, Sirs, what must I do to be saved? Ano ang kailangan kong gawin para ako'y maligtas? And the answer of the Apostle Paul, ito po ang magiging sentrum mensahe natin, because the Apostle Paul answered him. At ang sabi po sa kanya, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house. So ang message po natin ngayong umaga, mga minamahal, ay mensahe pinamagatang po pong maliligtas ka. Okay? Thou shalt be saved. Ikaw
ay maliligtas. Ako ay maliligtas. Ang bawat isa ay maliligtas. Why? Because in reality, ang kaligtasan po, it is available. Ang ibig sabihin po, available. Ang bawat isa po ay pwedeng maligtas. And you know why? Because salvation is for all. Ang kaligtasan po ay para sa lahat. Ang sabi po ng Bible, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believed in Him should not perish, but have everlasting life. Ang sabi sa Tagalog po ay nagpahayag na sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na upang ang sinuman na sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. I am telling you this morning, salvation is very important, so make sure na ang bawat isa po sa atin ay may kaligtasan. Amen? Now, pag pinag-usapan po ang kaligtasan, may iba't ibang paraan ng tao. But what I would like to share with you this morning, hindi po yung iba't ibang paraan ng tao, kundi ang natatanging kaparaanan na itinuturo sa atin ng banal na kasulatan. So the first point that I would like all of you to hear and to know is the Savior for our salvation. Yung tagapagligtas para sa ating kaligtasan. Balikan niyo po ang sabi ng Acts chapter 16 and verse number 31. Acts chapter 16 and verse number 31. And they said, believe on the Lord Jesus Christ. So napakaklaro po na ang sabi ni Apostol Pablo sa usapang kaligtasan, ang tagapagligtas para sa ating kaligtasan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Hindi po sinabing sumapi ka sa samahan. Hindi po sinabing magpakadiboto ka sa reliyon. Hindi po sinabing ikaw ay gumawa ng sarili mong paraan. Ang sabi po ni Apostol Pablo, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Tinukoy po niya kung sino ang tagapagligtas. And the Bible is very consistent in that teaching about the Savior. The only Savior is no other than our Lord Jesus Christ. Amen? Ang tagapagligtas po natin, Panginoong Jesucristo lamang. Tingnan niyo po ang sabi ng Gawa 4 at talatang 12. Acts chapter 4 and verse number 12. Okay? In Acts chapter 4 verse number 12, ang sabi po, neither is there salvation in any other, for there is an other name under heaven given among men, whereby we must be saved. Ang linaw-linaw po niyan at sa kanino mag-iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas. Mga kaibigan, kung wala pong ibang pangalan, ang ibig sabihin po, may natatanging pangalan at ito ang dapat ating tuklasin sa usapang kaligtasan. The only Savior is no other than our Lord Jesus Christ. Amen? Siya po ang tagapagligtas. Ang Panginoong Jesus, siya po ang tagapagligtas. Siya lang po ang daan ng katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakaparoon sa Ama, kundi sa pamagitan niya. Jesus is the only name. Jesus is the name of the only Savior. Kaya sa Matthew chapter 1 and verse number 21, ang sabi po, and she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sin. Tatawagin mo, wika, ang pangalan niyang Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Si Apostol Pablo po ay napakaliwanag sa kanyang naging tugon sa tanong po ng batay bilangguan, sirs, what must I do to be saved? The Apostle Paul said, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thine house. Ngayon, umagang ito, mga minamahal, ang nais po namin itiklara sa iyo ay ang deklarasyon ng salita ng Diyos that when it comes to salvation, the only Savior is our Lord Jesus Christ. Kaya po, walang ibang tagapagligtas, walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit. So, para ang tao po ay maligtas, kailangan niya kilalanin ang tagapagligtas para sa ating kaligtasan. So, ang kaligtasan pinag-uusapan natin dito ay kaligtasan sa kapahamakan, mula sa kapahamakan sa apoy ng impyerno. Dahil ako po'y makasalanan, ako po'y mapapahamak. Dahil kayo po'y makasalanan, kayo po'y mapapahamak. Dahil ang tao'y makasalanan, ang tao po'y mapapahamak. Lahat tayo ay mapapahamak.
but because of His love, because God so loved the world, bagamat ako at ikaw ay mapapahamak dahil po sa dakilang sakripisyo ng ating Panginoong Kristo, ibinigay niya kanyang buhay para sa atin. Siya po ay naparito upang hanapin at iligtas ang mga kasalanan. Amen? Kaya kung tagapagligtas ang pag-uusapan, nawa ang kilalanin ating tagapagligtas ang Panginoong Hesus Kristo lamang. So the Savior for our salvation is the Lord Jesus Christ. Siya po ang tagapagligtas. Napakaganda po na ito ay ating mabigyang pansin. Because even doon po sa Gospel of Luke, di ba? Ang sabi po nila mga kapatid, behold, I bring you good tidings of great day, which shall be to all people. Ano ron po yun? For unto you is born in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. So, ang Biblia po ay very consistent na kung ang pag-uusapang tagapagligtas, ang tagapagligtas ay ang ating Panginoong Hesus Kristo. Amen? So, the first point is about the Savior for our salvation. So, the second point that I would like to share is the simplicity of salvation. Gaano kasimple? Hindi po siya lalabas na simple dahil magkaan lang talaga ang naging halaga. Mga minamahal, it is good for you to realize and understand na para sa kaligtasan natin, may nagdusa. Para sa kaligtasan natin, may nagpakasakit. Para sa kaligtasan natin, may nagpakahirap. Para sa kaligtasan natin, may nagtigis ng dulo. May nagbuwis ng kanyang buhay. At yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Sa madaling salita, sa usapang kaligtasan, lahat ng pasakit at hirap, ginawa ng ating Panginoon at ginawa niyang simple para sa tao. Sapagkat di ko kaya iligtas ang sarili ko, hindi kaya iligtas ng kahit sino ang kanyang sarili, nagpakahirap, nagpakasakit, nagsakripisyo ang ating Panginoong Kristo upang sa bahagi natin maging simple ang kaligtasan. At anong paraan ang sinabi? Believe on the Lord Jesus Christ. Manampalataya ka sa Panginoong Jesus. So the simplicity of salvation is by believing. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Ang tanong lang po, ano ba ibig sabihin ng manampalataya ka sa Panginoon? Of course, kaligtasan ang pinag-uusapan natin. Akin pong itiniing sa inyo, hindi ko kaya iligtas ang sarili ko, hindi kaya iligtas ng kahit sino ang kanyang sarili. Ang Panginoon ang nagbayad, ang Panginoon ang naghuwis ng kanyang buhay. Siya ang naging substitute natin. So, lahat ng sakit at hirap at pagdurusa, maging ang paglilinis ng dugo, ginawa ng ating Panginoon upang sa bahagi natin, maligtas tayo, hindi sa pagpapakahirap natin, kundi sa pananampalataya sa ginawa ng Panginoong Hesus Kristo para sa atin. That Jesus Christ died, buried, and rose again. Imbis na ako ang mapako sa krus, siya po ang napako sa krus. Imbis na ako po ang nasaktan, siya po ang nasugatan. Imbis na ako po ang magbayad at magdusa, siya po ang nagdusa para sa atin. Mga minamahal, ginawa ng Panginoong Jesus ang lahat ng ito upang sa bahagi natin maging simple po ang ating kaligtasan. And you know what? Sa Biblia po itinuturo na ang salvation po ay regalo ng Diyos. Yes, salvation is God's gift to us. Regalo po niya yan. Tingnan niyo po ang sabi ng Roma 6 sa talatang 23. Romans chapter 6 and verse number 23. Mga kaibigan, pakinggan po natin mabuti ang napakahalagang mensahe nito sapagkat pag na-miss po natin ito, na-miss natin ang eternity kasama at kapiling ang ating Panginoon. Because we are talking of salvation, not just here on earth, but we are talking about eternal life. Regalo ng Diyos sa bawat isa. Tingnan niyo po ang sabi ng Romans 6:23. Sabay-sabay, ready, begin. For the wages of sin is death. But the gift of God, okay, is eternal life through Jesus Christ our Lord. Kanina nilinaw ko po sa inyo that the Savior for our salvation is our Lord Jesus Christ. And here we can see, again, very clear, for the wages of sin is death, but the gift of God, ang sabi po, is eternal life through Jesus Christ our Lord. Kaya ako at ikaw,
sa usapang kaligtasan po, mga minamahal, ang kaligtasan po ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi ko na kailangang magdusa sapagkat siya na po ang nagdusa para sa akin. Hindi ko na po kailangang magbayad sapagkat may nagbayad na po para sa akin. Alam niyo po ba, nung ang Panginoong Jesus ay ipinako sa krus, remember? Sa kanyang pitong huling wika, ang isa po sa nasambit ng Panginoon, ang sabi po niya, it is finished. Meaning, paid in full. Tetelestai. Ibig sabihin, nabayaran na niya. Ako at ikaw ang dapat magbayad, pero ang ginawa ng Panginoon, siya po ang nagbayad para sa atin. Ang gagawin lang po natin, panampalatayanan po natin siya sa pamagitan ng pagtanggap natin sa Kanya bilang kaloob ng Diyos para sa ating kaligtasan. Amen? Are you saved today? Kasi importante po yan. Any moment, ang tao po mamamatay. Hindi natin alam kung kailan. Pero isang bagay na tiyak ng Bible, Hebrews 9:27 please. Hebrews 9:27. Ang sabi po, and as it is appointed unto men once to die, after this, the judgment. Sapagkat nakatakda, wika sa mga taong mamatay ng minsan. Pero ang problema, merong pagkatapos eh. At pagkatapos ito ay ang paghuhukom. Ang tanong ko sa iyo, saan pupunta ang kaluluwa mo pagka namatay ka? Minsan, binabaliwala ng marami. Pero tandaan mo po ito, na sa isang igla, po pwede yung isang tao mawala sa mundong ito. And it is very sad na kung mawawala ka sa mundong ito, wala kang katiyakan ng kaligtasan. That is the reason why I am emphasizing to every one of you this morning, hey, Jesus Christ is the only Savior. He came to save us. And the very best thing that you can do is to trust Him and believe on Him. Tanggapin mo siya bilang tagapagligtas. Tanggapin mo ang dakilang kaloob ng Diyos. Ang sabi po, ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos sa walang bayad ay buhay na langgan. Diba? September 7, 1984. May religion po ako. Kumbaga ako na may namulat na may pagkakilala sa Diyos. Pero nakita ko po ang importansya nung 18 years old ako na ako'y dapat magkaroon ng malinaw na pananampalataya at pagkakilala kay Hesus Kristo bilang aking tagapagligtas. Kaya po, hindi ko po makakalimutan yung date na yon, September 7, 1984. Hindi ko lang alam ang patungkol sa Panginoong Jesus. Hindi lang po yung alam kong siya'y tagapagligtas. September 7, 1984, I experienced Christ in my life. I accepted Him as my Savior. And starting then, pinanghawakan ko ang kanyang pangako na pagkamat ako'y makasalanan dahil nanampalataya ako sa Kanya. Ang sabi po ng Bible, ako ay nagkaroon ng buhay walang hanggan. So, sa sandaling ito, pag-isipan niyo kung mabuti, hanggang kailan tayo dito sa lupa? Kasi kahit mabuhay ka ng 100 taon, pagkatapos ng 100 taon, tapos na. Di ba? Pero ang problema po, yung pong pagkatapos ng 100 taon, pagkatapos ng edad, minsan pinabaliwala ng marami, pero napakahalaga. Sapagkat ang sabi nga po again ng ating Panginoon, anong mapapala ng tao na makamtan niyang lahat ng bagay sa sanglibutan, kung mapapahanap naman ang kanyang kaluluwa. I am telling you this morning, ang pinaka-importante dapat i-secure mo sa buhay mo ay ang kaligtasan. And sincere, genuine, yung pananampalataya, hindi po yung salita lang. Okay? So, unang nakita natin, the Savior for our salvation. Ang sabi po niya, believe on the Lord Jesus Christ. Pangalawa po, the simplicity of our salvation, believe. Manampalataya ka, magtiwala ka. Ang ganda-ganda po ng mga talata sa banal na kasulatan na nagbibigay sa atin ng konfirmasyon na talagang pagkatotoong nanampalataya ka, ligtas ka. Pag totoong nanampalataya ka, may buhay na walang hanggan ka. Again, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Anong sabi po? That whosoever believeth in Him, ano? Ang malinaw ng pangako, should not perish, but have everlasting life. Amen? So yan ang pangako ng Panginoon sa sino mang mananampalataya. Ang sabi nga po niya sa Romans chapter 10, verse number 9,
Romans chapter 10, verse number 9. Okay? That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God has raised him from the dead, ang sabi po niya, thou shalt be saved. That is exactly our message this morning. You shall be saved. We will be saved. Thou shalt be saved. Ang sabi po, kung ipapahayag mo ng iyong bibig ang Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang maguli ng Diyos sa mga patay, ang sabi ng Bible, maliligtas ka. Hindi sinabi, baka maligtas ka. Ang sabi po, sure, maliligtas ka. At yan po ang huling puntos natin. The Savior for our salvation, the Lord Jesus Christ. The simplicity of our salvation by believing in Christ. Basta sigurado at totoo at sincero. Amen? And then last but not the least, the surety of our salvation. The surety of our salvation. Ang ibig sabihin, yung kaligtasan pinag-uusapan natin, hindi baka sakali. Kasi kadalasan, ang mga tao po gumagawa ng kanyang paraan sa pag-iisip na, baka maligtas ako. Kaya kapag tinanong mo, ikaw ba kaibigan? Pagka ba namatay ka, sa langit ka pupunta? Aba, walang makatitiyak niyan. Walang makakasiguro niyan. Laging ganun ang sagot ng tao. Ay, hindi ko alam. Siguro naman, yan po ang mga sagot na maririnig natin sa tao. But listen, tingnan niyo po sa Biblia. Ang sabi po ng 1 John chapter 5, okay? 1 John chapter 5, verses 11, 12, and 13. Nawa, sumunod po kayo, unawain niyo po mabuti, and then by this, I would like to emphasize to you na ang kaligtasan po, buhay ka pa, pwede mo nang matiyak. Ang kaligtasan mo, buhay ka pa, pwede mo nang makamtan. Tingnan niyo po ang sabi, 1 John 5, verse 11, verse 12, and verse number 13. And this is the record that God has given to us eternal life. And this life is in His Son. He that hath the Son hath life. And he that hath not the Son of God hath not life. Tingnan niyo po ang sabi ng verse number 13. These things said I written unto you, that you believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that you may believe on the name of the Son of God. Malinaw po ba? Sinabi ng Bible? Ang linaw-linaw. Diba? These things have I written unto you that you believe. Haya na naman po, consistent po, nang ikaliligtas mo talaga ay yung panampalatayanan mo ang ating Panginoon Kristo. Okay? Ang linaw mga kapatid, ito po ang ikinangako ng salita ng Diyos. These things have I written unto you that you believe on the name of the Son of God. Para ano? That you may know. Para malaman mo. Ibig sabihin, hindi totoong pagka namatay ang tao, doon pa lang na malalaman. Hindi po, buhay pa tayo, pwede na nating malaman. E paano ko po malalaman? Paano ko po matitiyak? Kung magtitiwala o mananampalataya po ako sa ating Panginoon Kristo sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Minsan kasi ang thinking ng tao, uy, ano ba yung Calvary Baptist Church? Di ba? Ano ba ang turo niyan? Ang Calvary Baptist Church ay hindi po nagtuturo na parang maligtas ka, sumapi ka dito. Hindi yan ang turo ng Calvary Baptist Church. Kasi kahit po kayo ay sumapi dito, kahit na ho kayo ang isa pa sa masasabi natin pinaka-aktibo dito, kung wala pong pananampalataya at hindi po tumanggap sa Panginoon bilang tagapagligtas, hindi ka pa rin saved. Dahil ang pagkamiyembro sa church na ito, hindi po yan ang salvation. Ang salvation po ay ang panampalatayanan mo, ang tagapagligtas. Sino po ang tagapagligtas? Ang Panginoon Kristo. Pagka sinampalatayanan mo siya, anong pinangako niya? Ikaw ay may buhay na walang hanggan. Kaya again, ulitin ko po, huwag kayong makulitan, unawain niyo po mabuti. Ang sabi po ng 1 John 5:13, ang sabi po dyan, ang liwanag, these things have I written unto you, that ye, ano ang gagawin mo? That ye believe. Kanino? On the name of the Son of God. Para daw ano? That you may know that you have eternal life and that you may believe on the name of the Son of God. Kaya nga, isa sa pinasasalamatan ko po sa Panginoon, hindi niya po hinayaang mamatay ako nang hindi ko po narinig ang importanteng mensahe nito. I am very happy because nung 18 years old ako, kasi pula ng kabataan na para
na bang ang tipikal na kabataan ang gugustuhin kabunduhan, kalayawan o mga bisyos sa lupang ito, sa mundong ito. But I praise the Lord. 18 years old ako, when I heard the gospel, I heard this very good news that Jesus died for me, that He was buried and rose again. And September 7, 1984, I decided to open my heart to Jesus. And by faith, I accepted Him as my Savior. And since then, hindi ko po pinagdudaan ng kanyang pangako. Hindi ako ligtas dahil sa akin. Ako'y ligtas dahil sa Kanya. Amen? At ngayong umaga, yun din po ang nais ng Panginoon. Na ang bawat isa po ay makatiyak ng kaligtasan. Kasi kapag patay na tayo, huli na po ang lahat. Ano pa magagawa natin kung patay na tayo? Now is the accepted time. Now is the day of salvation. 2 Corinthians chapter 6, please. 2 Corinthians chapter 6. Ang sabi po ng verse number 2, pansinin niyo po, 2 Korinto, kabanatang 6 talatang 2. For he said, I have heard thee in the time accepted, and in the day of salvation have I support thee. Behold, sabay-sabay po, behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Bakit po na? Because tomorrow may be too late. Kung naalala niyo po, kailan lang, may mga pang-mamak na ginawa sa pangalan ng Panginoon. Nang sabi nila, sa Panginoon daw, zero mention. Nangyari po ito sa Amerika. And then after that, yung ilan po sa kanila, wala silang pamalimala na yun na ang huli nila para kung sa lupa. You know, hindi natin pwede pangako yung lakas natin. Kasi alam ko, nararanasan natin ito eh. Na meron tayong mga kilalang tao, ang lakas-lakas, tapos isang bigla, nabalitaan mo, wala na siya. Kaya nga ang reaksyon natin, ha? Kaya lakas-lakas mo, wala ka akong alam na sakit nun eh. Namatay. Eh kasi nga po, ang kamatayan, walang pinipiling kalagayan sa buhay, walang pinipiling kalagayan sa katawan, walang pinipiling estado ng iyong kabuhayan. Ang kamatayan darating anytime sa kanila. Ang pinakamalungkot, alam niyo po, higit sa kamatayan, ay yung namatay ang tao na walang kaligtasan. Yung nakakahinayang yun, o mga bata, narinig niyo ba ako mga bata? Di ba? Bakit na parito si Jesus sa lupa? Para iligtas tayo. Tama? Para tubusin tayo. Ibig sabihin, kahit mga bata, alam nila na si Jesus Christ, kaya nagpunta rito to be our Savior, to save us. Tama po ba yun? Naniniwala po ba kayo na kaya siya nagpunta rito para iligtas tayo? Therefore, sino po ang tagapagligtas? Si Jesus Christ. Ngayon, kung si Jesus na parito para iligtas tayo, siya ay tagapagligtas. Tapos kung tatanungin ka, pag namatay ka, saan pupunta ang kaluluwa mo? O kaya ligtas ka na ba? Anong sasagutan doon? Oh, hindi pa natin malalaman yan. Hindi pa natin matitiyak yan. Ano po ang silbi na may tagapagligtas? Hindi mo naman pala po pwedeng matiyak pa yung kaligtasan. So si Jesus ay tagapagligtas, and the reason why He came is to save us. So you better be saved now. Why? Because tomorrow may be too late. You don't know. Tingnan niyo po, paalala lang po ito. James chapter 4, verses 13 and 14. James chapter 4, verses 13 and 14. Ano po ang sabi ni James? Go to now. Ye that say, today or tomorrow, we will go into such a city and continue there a year and buy and sell and get gain. Verse number 14. Well, as you know not what's on tomorrow. For what is your life? It is even a vapor that appeared for a little time and then vanished away. Ito po'y napakahalagang paalala. Ang dami mong plano. Pero nung sabi ng verse number 14, sa inyo nga na hindi nakakalam kung anong mangyayari bukas, ano ang inyong buhay. Ito nga'y parang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw. Ngunit pagkakay ng pagbawi, that is the characteristic of life. And I am telling you this morning, you are here because of a godly reason. You are here because God would like to save you. Amen? Kaya sabi nung bantay ilang answers, what must I do to be saved? Ano ba dapat kong gawin para maligtas ako? Napakahalaga na maintindihan natin that the clear answer of the Apostle Paul, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house.
The Savior for salvation, the Lord Jesus Christ. The simplicity of salvation, believe. The surety of salvation, thou shalt be saved. Ikaw ay maligtas. Hindi baka maligtas. Tiyak ang pangako ng Panginoon. Sa sino mang totoong tatanggap sa Kanya, siya po'y totoong maliligtas. Kung sino po ang sincero na mananampalataya, lalong sincero ang pangako ng Diyos na ikaw ay maligtas. Tiyak na maligtas. Kaya ngayong umagang ito, napakahalagang paalala ng Diyos. Ikaw ay maliligtas. Kung ikaw ay mananampalataya sa tanging tagapagligtas. Kung ikaw ay magtitiwala na siya ang tagapagligtas. Paano mo po gagawin yan, Bishop? Paano mo po gagawin yan, Evangelist? Paano po? Sa pamamagitan ng pag-aanyaya mo kay Jesus sa iyong puso. Tatanggapin mo siya bilang iyong tagapagligtas. Ngayong sandali ito, yung po tayo lahat na pumili. I want to request all of you to please, yung po tayo, pikit po tayo, at pag-isipan niyo kung mabuti ang napakahalagang mensahe na ipinarating ng Panginoon sa inyong pagkakas. Ang Panginoong Jesus ay naparito upang tayo iligtas. Sino man sa kanya'y mananampalataya, tiyak ang kanyang pangako, buhay wala na. Tiyak ang kanyang pangako, kaligtasan. Kaya ngayon sa daling ito, lahat po ng naliwanagan, lahat po na talagang sa puso po ay pumasok ang salita ng Diyos. If you want to open your heart to Jesus, gusto mong buksan ang puso mo, gusto mong tiyakin ang kaligtasan mo. By faith, tatanggapin ko po si Jesus bilang aking tagapagligtas ngayong umaga ito. Hindi ko po pinibigyan ng higit ng pagpapahalaga yung alam mo lang. Ang mas mahalaga po yung tiyakin mo na si Jesus ay pumasok na sa puso. By faith, hindi po sa pakiramdam, kundi sa pananampalataya. Ngayong umagang ito, kaibigan, napakahalaga ng mensahe na dapat nating pahalagahan sa buhay natin. Lahat ang gustong tumanggap kay Jesus ngayong umagang ito bilang tagapagligtas, if you want to receive the Lord Jesus Christ in your heart, gusto mo siyang sampalatayanan, naniniwala ka na siya talaga tagapagligtas at nais mong panampalatayanan siya ngayong umaga, I want to open my heart to Jesus. Gusto kong buksan ang puso ko para kay Jesus. Mari bang pakitaas niyo po ang inyong kamay. Huwag po kayo mahiya. Salamat po. Sige po, tama po yan. Huwag po kayo mahiya. Just raise up your hand. Praise the Lord. Thank you po. Huwag po kayo mahiya. Kung sino po ang gustong tumanggap sa Panginoon, pakitaas niyo lang po ang inyong kamay. Ikinahihiya po ba natin ang ginawa po ni Jesus para sa atin? Sige po, para hindi kayo makawin, tayo na lamang po kayo dyan sa inyong lugar. Just stand up in your place. Lahat ng gusto tumanggap sa Panginoon, I just want to guide you. This message is very important and this is a very sensitive message because if you will ignore it, kung babaliwalain po natin ito, kapahamakan. Pero sa mananampalataya, kaligtasan. Kaya kung sincero po na gusto niyo pong tanggapin si Jesus, huwag niyo pong hayaang madistract po kayo, focus lang po kayo. If you really want to open your heart to Jesus this morning, if you want to accept Christ in your heart as your Savior, by faith, gawin niyo po ito. Sumunod po kayo sa panalangin ito ng tapat sa inyong puso. Kaibigan, ikaw na sincerely, talagang gusto mong manampalataya na si Jesus ang iyong magiging tagapagligtas. If you want to open your heart to Jesus, manalangin ka na ganito, kaibigan. Huwag mong ikahiya na tawagan ang pangalan ng Diyos, ang pangalan ng Panginoon para sa iyong kaligtasan. Sumunod ka sa panalangin ito ng tapat sa iyong puso. Repeat after me. Diyos ang kausapin mo po para sa iyong kaligtasan. Manalangin ka na ganito. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong salita. Inaamin ko po na ako'y makasalanan. Hindi ko po kaya iligtas ang aking sarili. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Linisin ako ng dami sa iyong dugo. Pinagsisisihan ko po
ang ating mga kasalanan. At ngayong umagang ito, binubuksan ko ang aking puso. Buong pananampalataya, tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po sa kaligtasan na ibinigay mo sa akin ngayon. Pinangahawakan ko po ang iyong pangako. Ito po ang aking panalangin sa pangalan po ng aking Panginoong Yesus. Amen. Amen. Sino po ang sumunod sa prayer? Pagtas mo ka ba? Kung kayo po'y sumunod sa panalangin, malinaw po ba sa inyo? Ito po'y pagtanggap sa Panginoon. Ginawa ko po yan noong September 7, 1984 na may gumabay po sa akin ng panalangin para sa kaligtasan. Mula po noong September 7, 1984 hanggang ngayon at hanggang sa ako po'y kunin ng Diyos, pinangahawakan ko po na ako'y ligtas, hindi dahil sa aking ginawa, kundi dahil sa pinanampalataya ko po ang ginawa ni Hesus Kristo para sa akin. Congratulations po. God bless us all. Dito po natatapos ang aking mensahe. Pwede na po